Habang ang isang mayamang negosyante ay ginagawa ang kanyang karaniwang pagbisita sa libingan ng kanyang ama, isang hindi inaasahang pagkikita sa isang batang babae na humihingi ng limos ang nagbago sa lahat. Ang pagkilos ng tulong na kanyang inaalok ay nagpasimula ng isang serye ng mga kaganapan na magbubunyag ng isang lihim na matagal nang nakatago. Ang nagsimula bilang isang akto ng habag ay mabilis na naging isang paglalakbay ng mga tuklas at mga sorpresa na humamon sa lahat ng kanyang akala tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Samahan siya hanggang sa wakas upang masubukan ang misteryo at maunawaan ang epekto ng hindi inaasahang pagkikita na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel na ito at huwag palampasin ang anumang nakakaintrigang kwento tulad nito. Ang pagbisita sa libingan. Ito ay isang tahimik na umaga ng linggo nang si Fernando Almeida ay nagmaniho ng kanyang marangyang imported na kotse sa mga tahimik na kalsada ng lungsod, patungo sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Ang araw ay mababa sa horizon, naglalabas ng malambot at gintong liwanag sa mundo, lumilikha ng isang kapaligiran ng kapayapaan at pagninilay. Si Fernando ay isang matagumpay na tao, kilala sa kanyang kayamanan at impluensya, ngunit sa mga sandaling iyon, siya ay malayo sa mga spotlight at mga pulong sa negosyo. Siya ay naghahanap ng mas malalim na bagay, isang bagay na natatagpuan lamang sa tahimik na espasyo ng sementeryo. Sa pagparking ng kotse, huminga si Fernando ng malalim at pinagmamasdan ang lugar. Ang sementeryo ay isang hardin ng mga alaala, na may mga mataas na puno at maayos na mga daan ng bato. Ang mga lumang lapida, na natatakpan ng lumot at bulaklak, ay tila bumubulong ng mga kwento ng mga nakaraang buhay. Bawat hakbang na ginagawa ni Fernando ay umuukit ng dahan-dahan, tila ang mismong lupa ay nagbibigay galang sa kanyang pagbisita. Siya ay nagpunta sa libingan ng kanyang ama, isang monumento ng puting marmol na may magagandang ukit. Ang pangalan na Antonio Almeida ay nakaukit ng maayos, kasama ang mga petsa na nagmamarka ng simula at wakas ng isang buhay na mabuti ang pagkakabuhay. Si Fernando ay nangi sa tabi ng libingan. Ang alaala ng kanyang ama ay lumutang na kasing linaw ng isang panaginip. Ang pakiramdam ng pagkawala at pasasalamat ay naghalo, ginawang isang ritual ng pagninilay at pagkamis ang pagbisita. Habang hinahawakan ang malamig na ibabaw ng lapida, naalala ni Fernando ang mga aral na itinuro ng kanyang ama. Si Antonio Almeida ay isang tao ng mga prinsipyo. Ang kanyang buhay ay tanda ng masipag na pagtatrabaho at malalim na pakiramdam ng integridad. Naalala ni Fernando ang mga kwentong isinagawa sa gabi, ang mga matalinong payo at ang mga kamay na, kahit na tumanda at nagkaliskis, ay hindi kailanman huminto sa pagbuo at paglikha. Pumikit si Fernando at inisip ang mukha ng kanyang ama, napaka-ekspresibo at puno ng buhay. Naalala niya ang mga pag-uusap kung saan itinuro ng kanyang ama ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa sariling mga halaga, ng pagtrato sa mga tao ng may dignidad at ng hindi kailanman paglimot kung saan siya nagmula, gaano man kataas ang narating sa buhay. Ang mga alaala na ito ay tila balm sa kanyang kaluluwa, nag-alok ng kaaliwan at kalinawan sa mga sandaling puno ng pagdududa. Sa sementeryo, tila bumabagal ang oras, pinapayagan si Fernando na sumisid sa kanyang mga pagninilay. Iniisip niya kung paano ang tagumpay at kayamanan, na madalas tila ang huling layunin sa buhay, ay sa katunayan ay isang bahagi lamang ng pamana na iniwan ng kanyang ama. Ang tunay na pamana ay ang pag-ibig, karunungan, at karakter na humubog kay Fernando sa kung sino siya. Bawat pagbisita sa libingan ay isang pagkakataon upang muling suriin at muling ipahayag ang mga halagang ito. Sa isang huling pagtingin sa libingan, tumayo si Fernando at nagdasal ng mabilis, nagpapasalamat sa ama na laging naggabay sa kanya, kahit na pagkatapos ng kanyang pag-alis. Umalis siya sa sementeryo na may pakiramdam ng kapayapaan at panibagong determinasyon. Kahit na ang kanyang ama ay wala ng pisikal na presensya, ang impluensya nito ay patuloy na buhay sa bawat desisyong kanyang ginawa at sa bawat halagang kanyang dala. Ang pagbisitang ito sa libingan ay hindi lamang isang sandali ng pag-alala, kundi isang pagdiriwang ng buhay at mga aral na tumatawid sa mga henerasyon. Alam ni Fernando na ang tunay na kayamanan ay nasa pagbibigay-pugay sa pamana ng kanyang ama at sa pamumuhay ng isang buhay na sumasalamin sa mga prinsipyo na kanyang natutunan.
At sa gayon, umalis siya sa sementeryo, handa nang harapin ang mundo na may parehong mapagbigay na puso at parehong determinasyon na ipinakita ng kanyang ama. Ang pagkikita sa batang babae. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa libingan, dahan-dahang naglakad si Fernando sa landas ng mga bato ng sementeryo, habang siya ay abala sa kanyang mga pag-isip. Ang malamig na hangin ng umaga at ang katahimikan sa paligid ay lumilikha ng isang kapaligiran ng kapayapaan. Ngunit may isang bagay ang nag-udyok sa kanya na huminto. Sa malayo, nakita niya ang isang maliit na figura, isang batang babae, nakaupo sa tabi ng isa sa mga libingan. Ang kanyang katawan ay nakayuko, ang mga balikat ay bumagsak na tila ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Siya ay nakasuot ng simpleng damit, na ginugugol ng panahon at paggamit, na bahagyang nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa lamig ng umagang iyon. Si Fernando, nasanay nang makita ang lahat sa kanyang buhay bilang negosyante, ay agad na naiintriga. Mayroong isang bagay sa tanawin na umantig sa kanya. Ang batang babae, na hindi dapat lumampas ng 10 taong gulang, ay may hawak na maliit na lata sa kanyang mga kamay at maingat na nanginginig, humihingi ng limos sa mga dumadaan. Ang kaibahan sa pagitan ng kanyang kabataan at ang madilim na kapaligiran ng sementeryo ay talagang nakakalungkot. Tumigil siya sandali, pinagmamasdan mula sa malayo. Ang mukha ng batang babae ay maramdamin, ngunit ang kanyang mga mata ay may dala na kalungkutan na tila napabigat para sa isang taong kasing bata niya. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, at ang dumi sa kanyang mga pisngi ay nagpapakita na hindi naging madali ang buhay para sa kanya. Hindi kayang umalis ni Fernando. May isang bagay sa tanawin na nagdala sa kanya pabalik sa katotohanan. Pinaalalahanan siya na hindi lahat ay may parehong pribilehiyo na mayroon siya sa kanyang buhay. Sa matatag na mga hakbang, ngunit may pusong naguguluhan, nagpasya siyang lumapit. Nang siya ay malapit na, itinataas ng bata ang kanyang mga mata. Nagulat na makita ang isang tao na nakatayo sa kanyang harapan. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Fernando, at sa isang maikling sandali, naramdaman niya ang isang hindi inaasahang koneksyon. May isang tahimik na sakit na naroon, isang panawagan ng tulong na hindi lamang materyal. "Kamusta ka?" sabi ni Fernando, sa mahinahon at banayad na tinig, sinisikap na hindi siya matakot. Hindi agad sumagot ang bata, kundi ibinaba ang kanyang ulo, nahihiya. Napansin ni Fernando ang kanyang pag-aalinlangan, kaya siya ay yumuko upang maging katumbas ang taas niya. Naglabas ng isang papel na pera mula sa kanyang wallet. "Anong pangalan mo?" tanong niya, iniabot ang pera na may ngiting puno ng pagsalubong. "Maria po, Ginoo," tugon ng bata, halos bulong, ang kanyang maliliit na daliri ay maingat na kinuha ang pera, na tila sanay na tumanggap ng napakaunti kaya ang anumang mas malaki ay parang imposible. "At ano ang ginagawa mo dito mag-isa, Maria?" Nagpatuloy si Fernando, ngayon ay mas nag-alala. Ang kanyang mga mata ay sinisyasat ang sementeryo sa paligid, naghahanap ng sinumang matatanda na kasama niya. Ngunit walang sinuman. Nag-alinlangan si Maria, at pagkatapos ay, sa isang malungkot na buntong hininga, nagsimula siyang magpaliwanag. Sinabi niyang kamakailan lamang ay pumanaw ang kanyang ina at siya ay pumupunta araw-araw sa sementeryo upang makaramdam ng lapit sa kanya. Ang kanyang ama, walang trabaho at may sakit, ay halos hindi makapagtrabaho, at si Maria ay nagtatangkang tumulong sa anumang paraan, kasama na ang paghingi ng limos para makabili ng pagkain at gamot. Naramdaman ni Fernando ang pag-apaw ng lungkot habang nakikinig siya. Ang pagiging simple ng paraan ng pagsasalita ng bata tungkol sa kanyang mga kahirapan ay nagpasakit sa puso niya. Hindi siya nagrereklamo, hindi umiyak, kundi isinasalaysay ang mahirap na katotohanan na may pagtanggap ng isang taong, masyadong maaga, ay kailangang matutong lumaban. "Wala ka ng iba?" tanong niya, sinisikap na maunawaan ang lawak ng dinaranas ni Maria. "Wala po, Ginoo, ako at ang aking ama lang. Minsan may tulong mula sa mga kapitbahay, pero wala rin silang masyadong mayroon," sabi ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lata na halos walang laman sa kanyang mga kamay. Nabasag ang puso ni Fernando. Siya, isang lalaking napapaligiran ng kasaganaan, na hindi kailanman nakaranas ng gutom, ay narito,
Sa harap ng isang batang humaharap sa uri ng paghihirap na hindi dapat maranasan ng sinuman, lalo na ng isang batang kasing bata niya. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama, palaging nagsasabing ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon siya, kundi sa kung gaano siya kakayahang mag-abot ng tulong sa iba. Alam ni Fernando na hindi siya pwedeng basta magbigay ng pera at umalis. Isang bagay sa kanyang kalooban ang nagsasabing may higit pa sa kwentong ito. Isang bagay na hindi pa niya lubusang naunawaan, ngunit makapagpapaudyok sa kanyang bumalik. Tumingin siya kay Maria na may bagong determinasyon at sinabi, "Tutulungan kita, Maria. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat." Ang mga salitang iyon, simple, ngunit puno ng layunin, ay binitiwan na may tahimik na pangako na si Fernando ay gagawa ng higit pa sa pansamantalang pag-alaga sa sakit ng batang ito. Ang panawagan ng tulong. Tumingin si Fernando kay Maria, patuloy na sinusuri ang lahat ng kanyang narinig. Ang bata, napakaliit at mahina, ay hawak ang kanyang lata ng limos gamit ang parehong mga kamay, nakatingin sa ibaba, na tila ang paghingi ng tulong ay isang napabigat na pasanin. Mayroong lungkot sa kanyang tinig, ngunit mayroon ding hindi inaasahang lakas. Para bang tinuruan siya ng buhay, masyadong maaga, kung paano harapin ang pagkawala at ang tigas ng mundo. Ang aking ama, siya ay labis na may sakit. Ginoo, nagsimula si Maria, ang kanyang tinig ay halos bulong, na para bang natatakot na sabihing ito ng malakas ay higit na magiging totoo. Hindi siya makapagtrabaho, at simula nang mawala ang aking ina, nahulog ang kanyang tinig sa isang sandali, at nakita ni Fernando ang kislap ng mga luha na nagsisimulang bumula sa mga mata ng bata. Simula nang siya ay umalis, naging mas mahirap ang lahat. Wala kaming halos anuman. Naramdaman ni Fernando ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Nakatagpo siya ng maraming kwento sa mga taon ng kanyang karera bilang isang negosyante. Ngunit wala ni isa ang humawak sa kanya ng ganitong paraan. Mayroong isang brutal na katotohanan sa pagiging simple ng paraan ng pagsasalaysay ni Maria sa kanyang mga hamon. Hindi siya humihingi ng luho, ni ng anuman maliban sa mga pangunahing pangangailangan. Sa nanginginig na tinig, ipinaliwanag ni Maria na ang lahat na nais niya ay makatulungang sa kanyang ama, makabili ng gamot at pagkain. Wala nang iba. Sinusubukan kong makakuha ng kaunting pera dito, ngunit hindi palaging sapat. Patuloy si Maria, pinapahid ang kanyang mga kamay sa sirang tela ng kanyang saya, na tila sinusubukang pigilin ang kakulangan sa ginhawa na ibinabahagi ang kanyang katotohanan sa isang estranghero. Yumuko si Fernando sa kanyang harapan, sinisikap na maramdaman ni Maria na nandito siya, naroroon, handang makinig sa bawat salita. Hindi niya maisip kung ano ang nararamdaman ng isang bata sa kanyang edad na harapin ang ganitong uri ng responsibilidad. Ngunit ang alam niya ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay. "At ikaw, Maria? Sino ang nag-alaga sa iyo?" Tanong niya, ang kanyang tinig ay banayad ngunit puno ng pag-aalala. Umiling si Maria, na tila ito ay hindi mahalaga. Gusto lang niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang ama. Napagtanto ni Fernando ang laki ng sakripisyo na ginagawa ng batang ito araw-araw. Inilalagay ang pangangailangan ng kanyang ama sa itaas ng kanyang sarili. "Ayos lang ako," sabi niya, ngunit hindi naniwala si Fernando. Hindi posible na isang bata na namumuhay sa ganitong mga kalagayan ay ayos lang. Alam niya na hindi niya mababago ang nakaraan ni Maria, ngunit marahil, niyang baguhin ang takbo ng kanyang kasalukuyan at hinaharap. Nahabag, inilabas ni Fernando ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket, at kinuha ang isang halagang pera na alam niyang makakagawa ng agarang pagkakaiba. Inilabas niya ang mga banknotes kay Maria, ngunit napansin na nag-alinlangan itong kunin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay nagpapakita ng halo ng pagkagulat at pasasalamat, na para bang hindi siya makapaniwala na may isang tao, lalo na isang estranghero, na maaring maging kasing mapagbigay. "Ito ay para sa iyo at sa iyong ama," sabi ni Fernando. Hawak ang maliit na kamay ni Maria at inilalagay ang pera sa kanyang palad. "Gusto kong gamitin mo ito para sa kung ano ang kinakailangan, pagkain, gamot, anumang kailangan mo." Tumingin si Maria sa pera, pagkatapos ay kay Fernando, at sa isang sandali, nakita niyang muling nagningning ang pag-asa sa kanyang mga mata.
Hindi lamang ito ang pagkilos ng pagbibigay ng pera, kundi ang pagpapakita na may nagmamalasakit, na siya at ang kanyang ama ay hindi ganap na nag-isa sa mundong ito. Salamat, Ginoo, hindi ko alam kung paano magpasalamat, sabi niya, ang boses ay puno pa ng emosyon. Ngumiti si Fernando, ngunit alam niyang simula pa lamang ito. Nararamdaman niyang ang maliit na tulong na ito ay hindi sapat upang masolusyonan ang tunay na isyu. Mayroon pang mas malalim na sitwasyon na nangangailangan ng higit pa sa isang pansamantalang donasyon. Alam niyang kailangan niyang bumalik, alamin pa ang tungkol kay Maria at sa kanyang ama, at marahil ay makahanap ng paraan upang matulungan sila ng mas matagal. Huwag kang mag-alala, Maria. Lahat ay magiging maayos, ipinangako niya. Sinisikap na ipahayag ang tiwala na siya mismo ay hindi sigurado kung maibigay. Ngunit sa kalooban, determinado na si Fernando. Ito ay hindi ang huli nilang pagkikita ni Maria. Mayroong isang bagay sa kwento niya na tumagos sa kanyang puso, na parabang ang tadhana ay nagdala sa kanya sa libingan sa araw na iyon, hindi lamang upang magbigay pugay sa kanyang ama, kundi upang makilala ang batang ito na ang buhay ay malapit ng magbago ng dramatiko. Ang pagsisiwalat ng nakaraan. Nang ibigay ni Fernando ang pera kay Maria, mayroong isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Habang maingat na inilalagay ni Maria ang mga nota sa isang maliit na lumang bag, ang isang amulet na nakasabit sa kanyang lig ay bahagyang umalog sa liwanag ng araw. Isang simpleng pendant ito, ngunit may misteryosong aura. Mayroong isang bagay sa lumang piraso na nagdulot ng lamig sa kanyang gulugod, na parabang tumigil ang oras sa isang maikling sandali. Nakita na niya ito dati, hindi lamang niya maalala kung saan. Maria, maari ko bang makita ang iyong kwintas? Tanong niya, sinisikap na maging kaswal, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa amulet. Nag-atubili si Maria sa isang sandali, hinahawakan ang maliit na pendant sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagmamalaki at pangungulila. Bahagya niya itong pinakawalan upang mas makita ito ni Fernando. Ibinigay ito ng aking ina sa akin, sabi ni Maria, ang boses ay banayad, na parabang naalala ang isang mahalagang bagay. Sinabi niya na ito ay pag-aari ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Nang pumanaw siya, nangako akong hindi ito alisin sa aking lig. Tahimik si Fernando sa loob ng ilang segundo, tinitingnan ang amulet ng mas mabuti. Ang disenyo, ang mga detalye na nakaukit sa piraso. Sigurado siyang nakita na niya ang simbolong iyon dati, ngunit saan? At sa isang iglap, bumalik ang alaala. Ang kanyang ama. Naalala niya ang isang lumang larawan kung saan ang kanyang ama, bata, ay nakangiti kasama ang isang lalaki at isang babae. At nakasabit sa lig ng lalaking iyon sa larawan ang parehong amulet na suot ni Maria ngayon. Saan nakuha ng iyong ina ang kwintas na ito? Tanong ni Fernando, sinisikap na panatilihin ang kalmado, ngunit ang kanyang puso ay bumibilis na. Ang koneksyon ay imposibleng hindi mapansin. Si Maria ay nagkunot ng noo. Sinisikap na alalahanin ang mga detalye na sinabi ng kanyang ina bago siya namatay. Sinabi ng aking ina na nagmula ito sa aming pamilya, mula pa sa maraming henerasyon. Hindi siya madalas nagsasalita tungkol dito. Sinabi lamang na ito ay napakahalaga para sa kanya at sa aking ama. Pero sa tingin ko, kahit siya ay hindi alam ang lahat, naramdaman ni Fernando ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Ito ay higit pa sa isang simpleng pagkakataon. Kailangan niyang malaman pa, paano maaring ang amulet na iyon, na nasa isang larawan mula sa nakaraan ng kanyang sariling pamilya, ay nasa lig ng isang batang hindi kilala na nakakaranas ng kahirapan. At ang iyong ama, alam niya ba ang tungkol sa kwintas na ito? Tanong ni Fernando, ang kanyang puso ay nanginginig. Dahan-dahang umiling si Maria, tila medyo nalilito. Hindi ko alam, hindi siya madalas nagsasalita tungkol dito. Mula nang pumanaw ang aking ina, lalo siyang tumahimik. Pero nararamdaman ko na ang kwintas na ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya. Tahimik si Fernando, nag-isip sa lahat ng posibilidad. Para bang ang mga piraso ng isang lumang puzzle ay nagsisimulang magsama-sama. Inihahayag ang isang bagay na hindi niya inaasahang matuklasan. Walang sinabi ang kanyang ama tungkol sa kwintas na iyon, tungkol sa mga posibleng koneksyon sa ibang pamilya. Posible bang may koneksyon sa pagitan ng kanilang mga pamilya
na hindi niya alam? May mga lihim bang nakabaon sa nakaraan na malapit ng mahayag? Maria, sabi niya, sinisikap na maging kalmado kahit ang kanyang puso ay mabilis na tumbiting. Kailangan kong malaman ang higit patungkol sa iyong ina. Ang kanyang pangalan, kung saan siya nakatira, anumang bagay na maalala mo. Tumingin si Maria sa kanya, malinaw na nagulat sa biglang interes, ngunit mayroong isang bagay sa tono ni Fernando na nagbigay sa kanya ng tiwala. Ang pangalan niya ay Helena. Helena Costa. Nakatera kami sa isang simpleng bahay, hindi kalayuan dito. Hindi ko matandaan ang marami pang detalye, bata pa ako nang siya umalis. Ang pangalang Helena Costa ay umuukit sa isipan ni Fernando. Para bang narinig na niya ang pangalang iyon dati, marahil sa mga lumang pag-usap kasama ang kanyang ama, sa mga sandaling hindi siya nakikinig. Ang pakiramdam na ang tadhana ay nagdala sa kanya sa lugar na iyon sa araw na iyon, upang makilala si Maria, ay labis na nakababalisa. Naramdaman ni Fernando ang pangangailangan na malaman pa, upang matuklasan ang misteryo sa likod ng amulet, at ang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga pamilya. May nagsasabi na sa pagtulong kay Maria, hindi lamang niya binabago ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang paglutas ng isang palaisipan na hindi nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang sariling ama na masolusyonan. Maria, sabi niya, na may tiyaga sa boses, tutulungan kita at ang iyong ama, ngunit kailangan kong mas maunawaan kung ano ang nangyayari. May pakiramdam ako na ang kwintas na ito ay maaring magdala sa amin sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating inaasahan. At sa sandaling iyon, alam ni Fernando na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa isang batang nangangailangan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng isang lihim na nag-ugnay sa nakaraan ng kanilang mga pamilya, isang lihim na malapit nang magbago ang buhay ng kanilang dalawa magpakailanman. Nakakagulat na pagtuklas. Hindi maalis ni Fernando ang anting-anting sa kanyang ulo, para bang ang maliit na bagay na iyon ay nagdala ng higit sa alaala. Ito ay may dalang mga lihim. Pagkatapos niyang magpaalam kay Maria sa sementeryo, umuwi siyang magulo ang isip. Ang mga tanong ay hindi magpapabaya sa kanya. Paano ang kwintas na iyon, isang pamilyar na simbolo sa kanya, ay napunta sa lig ng isang bata at hindi kilalang batang babae? At ang pangalang Helena Costa, bakit parang pamilyar iyon, napakalapit? Sa pagpapasya na maghukay ng mas malalim, nagsimula si Fernando ng isang maingat na pagsisiyasat. Una, dumaan siya sa mga lumang album ng pamilya, naghahanap ng anumang mga pahiwatig, at nandoon, ang larawang nasa isip niya, ng kanyang ama, bata at nakangiti sa tabi ng isang misteryosong babae. Hindi pa siya nagtanong tungkol sa litretong iyon. Noong panahong iyon, tila isa na namang alaala mula sa nakaraan, isang alaala na iningatan ng walang gaanong kahalagahan. Pero ngayon, nagkaroon ng katuturan ang lahat. Napansin ni Fernando na, sa larawan ding iyon, na nakasabit sa lig ng babae, ay ang anting-anting na suot ni Maria. Ito ay hindi mapag-alinlanganan. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Sino ang babaeng iyon? Bakit walang binanggit ang kanyang ama tungkol sa kanya? At, higit sa lahat, ano ang koneksyon sa pagitan niya at ng ina ni Maria? Mahaba ang gabing iyon, at halos hindi makatulog si Fernando. Sa bawat sandali na lumilipas, mas maraming tanong ang lumitaw. Kinabukasan, nagpasya siyang humingi ng tulong sa isang matandang kaibigan ng kanyang ama, isang lalaking nagngangalang Antonio, na tila laging higit na nakakaalam kaysa sa ipinapaalam niya. Si Antonio ay maingat, ngunit alam ni Fernando na matutulungan niya itong malutas ang misteryong iyon. Nang makilala si Antonio sa isang maliit na cafe sa lungsod, ipinakita ni Fernando ang lumang larawan at direktang nagtanong, "Antonio, naalala mo ba itong babaeng katabi ng aking ama?" Tinitigan ni Antonio ang larawan ng matagal, na para bang binubuhay niya ang mga lumang alaala. Huminga siya ng malalim at, pagkaraan ng isang paghinto, sinabi niya ang isang bagay na hindi inaasahan na maririnig ni Fernando. "Fernando, sa tingin ko ay panahon na upang malaman mo. Ang babaeng ito ay tinawag na Helena. Siya at ang kanyang ama ay nagkaroon ng napakalakas na relasyon ilang taon na ang nakalilipas. Mahal nila ang isa't isa, ngunit ang kanyang ama, may asawa na ito, at naging komplikado ang mga bagay." Paralizado si Fernando. Ang kanyang ama,
isang lalaking laging mahigpit at moralistiko, nakasangkot sa isang lihim na romantikong relasyon. Mahirap paniwalaan, ngunit ang seryosong ekspresyon ni Antonio ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Naghiwalay sila, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil may iba pang pananagutan ang iyong ama. Nagpasya siyang sundin ang landas ng pamilya, ngunit hindi niya ito nakalimutan. Ang agimat na suot ni Helena ay regalo ng kanyang ama. Isang bagay na ibinigay niya bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Nanatiling tahimik si Fernando ng ilang saglit, sinisip-sip ang impormasyon. Ang ina ni Maria, si Helena, ay ang parehong babae sa larawan. Ang parehong Helena na nagtago ng isang piraso ng nakaraan ng kanyang ama. Ngayon ang lahat ay nahulog sa lugar. Si Maria ay anak ni Helena, ang babaeng minahal ng sobra ng kanyang ama. At ang anting-anting na isinusuot ngayon ni Maria, ang susi na nagdugtong sa dalawang kwentong ito. Ngunit si Antonio, ang ungol ni Fernando, na sinisikap pa ring unawain ang buong kalagayan. Kung mahal na mahal ng aking ama si Helena, paano siya nakamove on? Napabuntong hininga si Antonio, nakatingin sa ibaba, na para bang ito ay isang kwento na sana'y hindi na niya kailangang sabihin. Hindi talaga nakamove on ang tatay mo. Itinago niya ang sikretong ito sa loob ng maraming taon. Palagi niyang sinasabi sa akin na ang anting-anting ang paraan niya para mapanatiling malapit si Helena, kahit na hindi na sila muling magkakasama. Ang mga salita ni Antonio ay umalingaw-ngaw ng malalim kay Fernando. Naunawaan niya na ang kanyang ama ay nabuhay sa bigat ng lihim na pag-ibig na iyon sa buong buhay niya. At ngayon, ang pag-ibig na iyon, kahit papaano, ay bumalik na nagpapakita ng sarili sa buhay ni Maria, ang anak ni Helena. Napagtanto ni Fernando na ang kaugnayan niya kay Maria ay higit pa sa simpleng pagkakawanggawa. Siya ay nalink sa kanya sa pamamagitan ng isang invisible thread, isang bono na pinagtagpi ng kapalaran, bago pa man niya maintindihan ang kanyang sariling kwento. Determinado na parangalan ang alaala ng kanyang ama, at ang pagmamahal na hindi niya lubos na mabubuhay, gumawa ng desisyon si Fernando sa sandaling iyon. Alagaan niya si Maria, tulad ng gagawin ng kanyang ama para kay Helena, kung pinayagan ng tadhana. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kaya niyang baguhin ang hinaharap. At sa paggawa nito, hindi lamang siya tutulong sa isang batang babae na nangangailangan, ngunit malulutas din niya ang isang sinaunang misteryo na nagbuklod sa kanilang mga pamilya sa malalim at hindi inaasahang mga paraan. Nabunyag ang lihim. Halos hindi mapigilan ni Fernando ang pagkabalisa habang patungo siya sa bahay ni Maria. Ang paglalakbay sa simple at mapagpakumbaba na mga kalye ay tila lalong surreal, na para bang siya ay pumapasok sa isang bahagi ng kanyang sariling kasaysayan na hindi niya alam. Pagdating niya, nakakita siya ng isang maliit at katamtamang bahay, na may mga peder na yari sa panahon at isang hangin ng pagiging simple na kaibahan sa marangyang buhay na nakasanayan niya. Ang lugar na iyon ay tila nagtataglay ng malalalim na alaala, at nakaramdam si Fernando ng bigat sa kanyang dibdib habang papalapit siya. Si Maria ay naghihintay sa kanya sa pintuan, na may parehong malungkot na hitsura na nakita niya sa sementeryo, ngunit ngayon ay may halong pag-asa. Inanyayahan niya siya, at napagtanto ni Fernando na, sa kabila ng kahirapan, mayroong init sa tahanan na iyon, isang bagay na higit sa materyal. Ang malambot na amoy ng kape at ang malambot na tunog ng radyo, na tumutugtog sa background ay lumikha ng maaliwalas na kapaligiran, sa kabila ng nakikitang mga paghihirap. Ipinakilala ni Maria si Fernando sa kanyang ama, si Miguel, isang payat na lalaki na dinapuan ng karamdaman, ngunit may mga mata na nagtataglay pa rin ng tahimik na lakas. Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng bintana, kung saan ang sikat ng araw ay dimly streamed in, iluminating kanyang marupok figure. Malumanay na ngumiti si Miguel nang makita si Fernando, na nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanyang anak. Hindi mo maisip kung gaano kahalaga sa amin ang iyong pagkabukas palad, ang sabi ni Miguel, sa paos ngunit tapat na tinik. Umupo si Fernando sa tabi niya, sinusubukang hanapin ang mga tamang salita. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagtanong siya tungkol kay Helena, ang ina ni Maria, na sinusubukang unawain ang higit patungkol sa koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang sariling ama. Huminga ng malalim si Miguel,
tumingala ang mga mata sa abot tanaw, na parang bumabalik sa nakaraan. Si Helena ay isang malakas na babae. Simula niya, sa tinig na puno ng nostalgia. Nang makilala ko siya, nagpupumiglas na akong mag-isa sa pagpapalaki kay Maria. Siya ay palaging isang mandirigma, ngunit ang buhay ay hindi naging madali para sa kanya. Naramdaman ni Fernando ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Alam niya na ang kwento ni Helena ay hindi lamang sakit, at malapit na niyang matuklasan ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang lalaki, ang patuloy ni Miguel na diretsong nakatingin kay Fernando. Isang lalaking minahal niya ng husto. Isang lalaking tumulong sa kanya sa oras na kailangan niya ito. Ngunit hindi siya makakasama dahil sa sarili niyang buhay. Hindi niya alam na mayroon siyang anak na babae. Bumilis ang tibok ng puso ni Fernando. Alam niyang si Miguel ang nagsasalita tungkol sa kanyang ama. Ang lalaking lagi niyang hinahangaan, na noon pa man ay tila hindi mahawakan, ngayon ay nahahayag bilang isang taong may dalang mga lihim at pagsisisi. Ayaw niyang magsabi ng totoo, paliwanag ni Miguel. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil alam kong may pamilya siya. At ayaw niyang gawing komplikado ang buhay niya. Nagpasya si Helena na palakihin si Maria ng mag-isa, na may dignidad ng isang taong nakakaalam na ang ilang mga labanan ay kanya lamang upang labanan. Halos hindi makapaniwala si Fernando sa kanyang narinig. Ang kanyang ama ay may isang anak na babae, isang kapatid na babae na hindi niya alam na umiiral, at ngayon ay nakaupo roon, sa tabi niya, na walang ideya ng buklod na nagbuklod sa kanila. Nagkaroon ng katuturan ang lahat ngayon, ang anting-anting, ang mga alaala, ang pananahimik ng kanyang ama tungkol sa bahaging iyon ng kanyang buhay. Para bang ang lahat ng mga piraso ng isang palaisipan ay sa wakas ay nahuhulog sa lugar, na nagbubunyag ng isang katotohanan na nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon. Si Miguel, na halatang pagod na, ay patuloy na nagsasalita ng may kahirapan. Alam ko na ito ay napakahirap para sa iyo, Fernando. Alam ko na masakit pakinggan ang kwentong ito. Ngunit nais ni Helena na lumaki si Maria na may katotohanan. Ngunit dinala siya ng tadhana, bago niya natapos ang buong kwento. Naramdaman ni Fernando ang labis na pagkalumbay, ngunit sa parehong oras, isang matinding pagnanais na protektahan si Maria ang tumubo sa kanya. Natuklasan niya ang higit pa sa mga lihim ng pamilya, natuklasan niya ang isang bagong responsibilidad. Ang pamana ng kanyang ama ay hindi lamang pinansyal, kundi pati na rin tao. Nariyan ang kwento ng pag-ibig, pakikibaka, at sakripisyo, at ngayon siya ay nasa gitna nito. Sa bigat ng puso, tumingin si Fernando kay Maria, na tahimik na nanonood sa pag-usap, hindi lubos na naunawaan ang mga implikasyon ng lahat ng ito. Maria, sabi niya, na may nanginginig na boses. Marami pang bagay ang kailangan kong sabihin sa iyo. Ngunit alam mong, hindi ka nag-isa. Alam niyang simula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay hindi na magiging pareho. Hindi niya maibabalik ang nakaraan, ngunit maaari niyang baguhin ang hinaharap. At sa sandaling iyon, nagpasya si Fernando na gagawin ang lahat upang parangalan ang alaala ni Helena at ang lihim na pag-ibig ng kanyang ama, na alagaan si Maria na parang siya ay sariling anak, ang pamilya na ibinigay sa kanya ng tadhana, kahit na ito ay hindi inaasahan. Nakatagpo ng liwanag ang lihim at kasama nito, natagpuan ni Fernando hindi lamang mga sagot, kundi pati na rin isang bagong layunin. Ang epekto ng natuklasan. Tahimik na umalis si Fernando sa bahay ni Maria, na para bang ang bigat ng mundo ay nasa kanyang balikat. Ang kanyang natuklasan ay higit pa sa isang simpleng lihim ng pamilya. Ito ay isang katotohanan na tumatawid sa mga henerasyon, at biglang pinapagdudahan ang lahat ng imahe na mayroon siya tungkol sa kanyang ama. Ang mga simpleng kalye na kanyang nilalakaran ay tila isang labirint ng mga alaala at pagsisisi, at sa kanyang isipan, isang agos ng mga damdamin ang naghalo, na nag-iwan sa kanya na naliligaw sa pagitan ng pagkakasala at pagnanais na gawin ang tama. Naalala niya ang kanyang ama bilang isang taong may mga prinsipyo, isang taong palaging nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng pag-alaga sa pamilya, at pagiging makatarungan sa lahat ng kanyang mga aksyon. Ngunit ngayon, ang pananaw na ito ay nabasag. Nagtatanong si Fernando sa lahat, paano kaya nagawa ng kanyang ama na itago ang isang bagay na napakahalaga?
Paano siya hindi kailanman nakakaalam tungkol sa pag-iral ni Maria? Hindi niya maiwasang makaramdam ng malalim na pagkakasala, na para bang siya rin ay may pananagutan sa kawalang-awang iyon sa buhay ng batang babae. Tumigil si Fernando saglit at tumingin sa abot-tanaw. Ang alaala ng ina ni Maria, isang babaeng nagtaguyod na mag-isa para palakihin ang anak, nang walang hinihinging kapalit, ay labis na pumukaw sa kanyang damdamin. Naimagine niya kung gaano kahirap para sa kanya na harapin ang mundo na walang suporta mula sa kanyang ama, na nagdadala ng isang lihim na maaring nagbago sa takbo ng napakaraming buhay. Nakaramdam siya ng kawalang kapangyarihan dahil hindi siya nakatulong noon, dahil hindi niya napansin ang mga senyales. Ngayon, alam niyang ang kanyang buhay ay konektado kay Maria sa paraang hindi niya kailanman naisip. Umupo si Fernando sa isang bangko sa malapit na parke. Pinapadaan ang kanyang kamay sa kanyang buhok, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Ang pagbubunyag na si Maria ay kanyang kapatid na babae, ay tumama sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa pamana ng kanyang ama. Ang taong labis niyang hinangaan, na laging naging halimbawa ng integridad at tagumpay, ngayon ay nagpapakita ng higit pang pagkatao, may mga pagkakamali at mahihirap na desisyon. Hindi nito binura ang pagmamahal na nararamdaman ni Fernando para sa kanya, ngunit nagdala ito ng mahirap na katotohanan na ang lahat, kahit na ang mga iniisip nating hindi matitinag, ay may dalang sariling mga peklat at lihim. Naalala ni Fernando ang lahat ng pagkakataong binisita niya ang libingan ng kanyang ama, naniniwalang alam na niya ang kanyang kwento ng buo. Bawat bulaklak na iniwan, bawat panalangin na ginawa, ngayon ay tila bahagi ng isang hindi kumpletong ritual, na para bang may nawawalang mahalagang piraso sa palaisipan ng kanyang buhay. Ang imahe ni Maria, na may malungkot na mga mata at simpleng damit, ay patuloy na nag-usig sa kanya. Hindi niya maaring baliwalain ang katotohanan na habang siya ay lumalaki sa mga pribilehiyo, siya naman ay nakikipaglaban para mabuhay, nang hindi alam na may kapatid siyang kayang tumulong sa kanya. Ang sakit sa kanyang puso ay napakalaki. Nakaramdam siya ng responsibilidad sa hindi pagkakaalam kay Maria noon, sa hindi pagiging kapatid na nararapat sa kanya. Ngunit, sa parehong oras, alam ni Fernando na hindi niya mababago ang nakaraan. Ngunit, maaari niyang baguhin ang hinaharap. Ang pagkakasala na naglilimi sa kanya, ay unti-unting nagiging bagong layunin. Ang maging para kay Maria ang bagay na hindi nagawa ng kanyang ama. Nagpasya siya roon, nakaupo sa pangkaraniwang bangko, nagagawin ang lahat ng kinakailangan upang parangalan ang alaala ng kanyang ama, ngunit pati na rin upang ayusin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Nang sa wakas ay tumayo si Fernando, naramdaman niyang may nagbago sa loob niya. Hindi na siya ang matagumpay at tiwala sa sarili na negosyante na pumasok sa sementeryo, ilang oras na ang nakalipas. Ngayon, siya ay isang lalaking naghahanap ng pagtubos, isang kapatid na kailangang alagaan ang isang pamilyang hindi niya alam na mayroon siya. Bawat hakbang pabalik sa bahay ni Maria ay tila mas magaan, na parang sa pagtanggap ng katotohanan, siya ay nagsisimulang makalaya mula sa pagkakasala na humahadlang sa kanya. Pagdating sa bahay, tumingin siya kay Maria na may isang pagmamahal na hindi niya noon naranasan. Tumingin sa kanya ang batang babae, hindi lubos na naunawaan ang lalim ng kanyang natuklasan, ngunit sa isang paraan, nararamdaman na may nagbago. Maria, sabi ni Fernando, na may matatag na boses, ngunit puno ng damdamin. Nangako ako na hindi mo na kailanman mararanasan ito ng nag-isa. Ngayon, mayroon ka na ako. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, ay may lakas na hindi niya alam na mayroon siya. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Fernando na ang pamana ng kanyang ama, ay hindi lamang tungkol sa tagumpay o kayamanan. Ito ay tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, at ang kakayahang harapin ang pinakamahirap na katotohanan upang lumikha ng mas magandang hinaharap. Alam ni Fernando na hindi ito magiging madali, na ang daraan ay puno ng mga hamon. Ngunit, ngayon, mayroon na siyang bagong layunin. At, kasama si Maria sa kanyang tabi, naramdaman niyang, sa isang paraan, siya ay sa wakas nasa tamang landas. Ang bagong simula. Si Fernando ay nagpalipas ng gabi ng walang tulog, nagmumuni-muni tungkol sa magulong damdamin na naranasan niya sa araw na iyon. Ang bigat ng pagkakatuklas tungkol sa kanyang kapatid na si Maria, ay patuloy na sumisiklab sa kanyang isipan,
Ngunit ngayon ay may bagong kalinawan na bumabalot sa kanya. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng panandaliang tulong. Nais niyang maging isang patuloy na presensya sa buhay ni Maria at ng kanyang pamilya, isang bagay na hindi nagawa ng kanyang ama, sa mga dahilan na hindi alam. Kinabukasan, si Fernando ay maagang bumangon, determinado na simulan ang araw sa isang bagong paraan. Sa pagtitig sa salamin, nakita niya ang isang tao na nabago. Ang kanyang mga prioridad ay ganap na nagbago. Hindi na siya nag-isip tungkol sa mga negosyo, mga pulong, o mga layunin ng tagumpay sa pananalapi. Ngayon, ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang mas malalim na bagay, ang pamilya. Kahit na bahagi ng pamilyang ito ay itinago sa kanya sa mahabang panahon, naramdaman niya na ito na ang kanyang pagkakataon upang tubusin ang nakaraan at bumuo ng ibang hinaharap. Determinadong pumunta si Fernando sa bahay ni Maria. Dala ang hindi lamang tulong pinansyal, kundi pati na rin ang pangako ng pangmatagalang ugnayan. Pagdating niya, sinalubong siya ng nagulat na titig ng batang babae, na tila pinoproseso pa ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw. Ang ama ni Maria, mahina at pagod, ay nakaupo sa isang simpleng silya, ngunit ang kanyang tingin ay nagdadala ng isang tiyak na dignidad. Si Fernando, sa isang matibay na kilos, ay iniabot sa kanila ang isang sobre, ngunit sa pagkakataong ito, siya rin ay lumuhod sa harap ni Maria, nakatingin ng tuwid sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman mo, Maria, na nandito ako hindi lamang dahil sa pera. Gusto kong maging kuya na hindi mo kailanman nagkaroon. Gusto kong malaman mong makakaasa ka sa akin. Palagi, wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Si Maria, na may pag-alinlangan, ay nagbigay ng isang bahagyang ngiti. Ito ay isang maingat na kilos, ngunit puno ng pag-asa. Ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa ay nagsisimulang mabuo, dahan-dahan, ngunit may katatagan. Ngunit alam ni Fernando na may isang mahalagang bahagi pa ng paglalakbay na kailangang tapusin, ang pagsasabi ng katotohanan sa kanyang sariling pamilya. Ang desisyon na ibunyag ang lihim ng kanyang ama ay hindi madali, at alam niyang magdadala ito ng sakit, kalituhan at posibleng galit. Ngunit ang katotohanan, bagaman mahirap ipahayag, ang tanging paraan para sa lahat upang makapagpatuloy. Ilang araw ang lumipas, tinipon ni Fernando ang kanyang pamilya sa kanyang bahay. Ang atmosfera ay puno ng tensyon, sapagkat wala ni isa ang nakakaalam kung ano ang nais niyang sabihin. Ang kanyang asawa, mga anak at mga kapatid, lahat ay naroon, sabik na naghihintay sa mga salitang magbabago sa kanilang mga buhay. Dahan-dahang tumayo si Fernando at nagsimulang magsalita. Alam ko na ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay maaring mahirap tanggapin, ngunit kailangan kong maging tapat, gaya ng lagi nating itinuro ng ating ama. Nagpahinga siya, huminga ng malalim. Kamakailan, natuklasan ko na ang ating ama ay may relasyon sa nakaraan, bago tayo ipinanganak. At mula sa relasyong iyon, isang batang babae ang isinilang. Siya ay si Maria. Ang silid ay nahulog sa tahimik na katahimikan. Ang mga tingin ng sorpresa, pagkabigla, at kahit sakit ay lumitaw. Ngunit nagpatuloy si Fernando. Si Maria ay ating kapatid na babae, at kamakailan ko lamang siya nakilala. Siya ay dumadaan sa mga pagsubok, at ako ay nangako na tutulungan siya. Alam ko na ito ay maaring maging isang malaking gulat para sa lahat. Ngunit naniniwala ako na kung narito ang ating ama, siya ay ganito rin ang gagawin. Ang mga mata ng kanyang mga kamag-anak ay napuno ng luha. Ang balita ay masakit. Ngunit pinili ni Fernando ang daan ng pagiging transparent. Pagkatapos ng unang gulat, ang kanyang asawa ang unang lumapit. Hinahawakan ang kanyang kamay na may pag-unawa. Gagawin natin ang kinakailangan, sabi niya, nang may lambing. Mula sa sandaling iyon, naramdaman ni Fernando na siya ay sa wakas na pumupuri sa alaala ng kanyang ama sa tamang paraan, hindi sa imahe na kanyang ipinapakita sa mundo, kundi sa komplikadong katotohanan na naipahayag. Hindi lamang siya bumubuo ng isang tulay sa pagitan ng dalawang pamilyang, na sa mahabang panahon ay pinanatiling magkahiwalay. Siya ay nagbibigay kay Maria ng kung ano ang kanyang laging nararapat. Isang tunay na pamilya, isang pagkakataon na alagaan at protektahan. Sa mga sumunod na buwan, si Fernando ay regular na bumibisita kay Maria. Sila ay nagsimulang bumuo ng isang ugnayang magkapatid,
puno ng pag-usap, tawanan, at kahit mga alaala, sa kabila ng mga pangyayari. Siya rin ay tumulong sa kanyang pamilya na makabangon, nag-alok ng tulong pinansyal, at tinutulungan ang ama ni Maria na makakuha ng kinakailangang medikal na paggamot. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Fernando at Maria ay naging halimbawa ng pagpapatawad at pagkakasundo. Pareho, sa kanilang mga paraan, ay nakatagpo ng bagong simula. Ang nakaraan ay hindi maaring baguhin, ngunit nagpasya silang ang hinaharap ay itatayo sa katapatan, pagmamahal, at suporta sa isa't isa. Ngayon, naunawaan ni Fernando na ang pamana ng kanyang ama ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa pananalapi o pampublikong pagkilala. Ito ay ang pamana ng pamilya, ng koneksyon sa pagitan ng mga tao, kahit na ang koneksyong ito ay natuklasan ng huli. Alam niya na sa pagtulong kay Maria, siya ay sa wakas na ginagawa ang tamang bagay, hindi lamang para sa kanya kundi para din sa kanyang sarili. At, sa gayon, si Fernando at Maria ay nagpatuloy sa kanilang mga buhay, nagkakaisa bilang magkapatid, pinarangalan ang alaala ng kanilang mga magulang sa pinakatotoong paraan, sa pamamagitan ng pagmamahal, pag-unawa, at higit sa lahat, isang bagong simula. Itinataas ng kwentong ito ang katotohanan na, madalas, ang buhay ay nagdadala ng mga lihim na maaring lubos na baguhin ang ating landas. Si Fernando at Maria ay isang malinaw na halimbawa na ang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay maaring magturo sa atin ng mga mahalagang aral tungkol sa pagpapatawad, pagkakaisa, at ang kahalagahan ng hindi pagpapansin sa mga taong nangangailangan sa atin. Ang pagtuklas ng isang ugnayang pamilya, kahit na hindi inaasahan, ay nagdala ng pagkakataon para sa isang bagong simula, at nagpapaalala sa atin na palaging may panahon upang muling kumonekta, tumulong at baguhin ang buhay ng ibang tao. Ang paglalakbay na ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan at kung paano, sa pagharap natin sa ating mga takot at mga paghahayag, maaari tayong makatagpo ng mga bagong oportunidad upang maging mas mabuti at alagaan ang mga nasa paligid natin. Ang pagmamahal at suporta para sa pamilya, maging ito ay sa dugo o sa puso, ay mga haligi na maaring magpalakas at magbigay ng kahulugan sa ating paglalakbay. Ngayon, nais naming malaman, paano ka nahawakan ng kwentong ito? Nakakaranas ka na ba ng sitwasyon kung saan kailangan mong pumili ng daan ng pagpapatawad o katotohanan? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento, dahil gusto naming marinig ang iyong pananaw. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito na puno ng damdamin, at nais mong sumubaybay sa iba pang nilalaman katulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-activate ang kampana upang makatanggap ng mga abiso at manatiling updated sa lahat ng kwentong nais naming ibahagi. Sama-sama tayong matututo, magmuni-muni, at lumago kasama ang bawat isa. Hanggang sa susunod na video.